Ito yung madalas nating nagagawang pagkakamali kapag tayo ay nananalangin sa Diyos. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, gusto natin na maging mahaba o halos maging perpekto yung ating pananalangin. May mga pagkakataon na gusto natin na yung panalangin natin ay mahaba. O kaya man ito ay halos perpekto kapag ito ay binabanggit natin. Wala naman pong masama doon. Pero kapag ang nangyayari na po, ini-impress na natin yung mga tao, lalo na po pag sa public, pinapakita natin sa kanila na magaling tayong manalangin o kaya man mahaba tayong manalangin, hindi na po tama yon. Kapag mali po yung motibo natin kapag tayo po ay nananalangin, hindi po yun nagiging tama. Ang maganda mga kapatid, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos, ito ay galing sa ating mga puso. Kaya sabihin natin na simple o maikli ang panalangin natin, pakikinggan pa rin yan ng Diyos. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 7, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Pangalawa, hindi tayo nagiging tapat kapag tayo ay nananalangin. Alam naman natin na yung Diyos natin, alam niya po yung lahat-lahat sa atin, yung mga iniisip natin at yung mga nasa puso natin. Kaya lang minsan yung mga pagkakataon na hindi natin mabanggit mismo sa Panginoon yung mga gusto nating sabihin sa Kanya na para bang nahihiya tayo. Minsan hindi tayo makapag-open up sa ating Panginoon kasi parang iniisip natin baka i-judge tayo ng Panginoon. Pero maling kaisipan po yun mga kapatid. Hanggat maaari sabihin natin lahat-lahat sa ating Diyos. Kasi nga alam niya yung lahat kahit yung mga sikreto po natin. Kumbaga bago pa natin maranasan yung mga nararanasan natin, alam niya na po yan. At dapat sabihin natin mismo sa Diyos kung ano yung gusto at yung mga kailangan po natin. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pangatlo, nagdududa pa rin tayo sa ating panalangin. May mga pagkakataon na nananalangin naman tayo sa ating Diyos at alam naman natin na walang imposible sa Kanya. Kaya niya pong gawin ng lahat. Kaya lang, bagamat alam po natin yung mga bagay na yon, minsan sa ating mga isip, parang nagdududa pa rin tayo na kaya pa bang gawin ng Diyos to? Sasagutin pa ba ng Diyos yung panalangin ko na ito? Kaya man iniisip natin, naririnig pa ba ng Diyos yung mga sinasabi ko sa Kanya? So mga kapatid, tandaan nyo po, kapag tayo ay nananalangin sa Diyos ng buong puso, lahat po ng sinasabi natin sa Kanya ay naririnig niya. At alam nyo po lahat ng nasa puso natin. Kaya mga kapatid, dapat kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat punong-puno tayo ng pananampalataya. Dapat walang pagdududa kasi yun po yung gusto ng Diyos. Kaya dapat kapag kayo po ay nananalangin sa ating Diyos, dapat hingin nyo rin po sa Kanya yung pananampalataya. Nabigyan kayo ng pananampalataya para umasa lamang at magtiwala sa Kanya. Kasi kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, kapag tayo ay nananalangin, malulugod yung ating Diyos. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Pang-apat, nananalangin ka kasi wala ng choice. Maraming mga tao, sila po ay nananalangin kasi yun na po yung last choice nila. Kumbaga, parang kailangan na kasing manalangin kaya po nagpe-pray sila. Pero mga kapatid, hindi po dapat ganun. Dapat priority natin yung pananalangin sa Diyos. Hindi lang po tayo nananalangin sa Diyos kapag humihingi tayo sa Kanya. Yung iba po kasi nagpe-pray lang sa Panginoon kasi may kailangan lang. Pero hindi po ganun mga kapatid. Dapat araw-araw tayo po ay nagkakaroon ng komunikasyon sa ating Panginoon. At yan po ay sa pamamagitan ng panalangin. So mga kapatid, dapat nananalangin po tayo, hindi lang kapag masaya tayo o tayo po ay pinagpala. Manalangin din po tayo kahit sa gitna ng problema o pagsubok na pinagdadaanan po natin. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Panglima, nananalangin ka nang hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung nananalangin po kayo na nakaayon sa kalooban ng inyong sarili, tandaan nyo po na hindi po tama yung ganon. Kasi dapat kapag nananalangin po tayo, dapat sinasabi natin na yung kalooban ng Diyos ang masunod kahit meron po tayong gusto. Tulad po ng ating Panginoong Kristo, kahit mahirap para sa Kanya, pero sinabi niya sa Kanyang huling panalangin na yung kalooban ng Diyos ang masusunod. Hindi po yung gusto natin kasi pwede po tayong mapahamak. Huwag po natin pangunahan yung Diyos sa ating panalangin. Kapag tayo po ay nagpe-pray, sabihin po natin sa Diyos yung mga gusto o kailangan natin. Pero sa huli ng prayer natin, kahit gaano po natin kagusto yan, lagi natin sasabihin na ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod, hindi yung kalooban natin. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 26 verse 38, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at siya ay nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So yan po yung mga madalas na nagagawa natin na pagkakamali kapag tayo po ay nananalangin sa ating Diyos. Mga kapatid, wala pong masama na minsan nagagawa po natin yung mga bagay na yan. Pero naman nga mga kapatid, sa pamamagitan po ng video na ito yung makatulong sa atin para mas lalo tayong manalangin ng tama. So kung gusto mo mas maging tama at mas maging maayos ang inyong pananalangin, araw-araw kayong manalangin at kumonekta sa ating Diyos. At hindi lang po yon, magbasa kayo palagi ng Biblia. Nang sa ganon, mas lalo po kayong matuto ng panalangin ng katulad sa ating Panginoong Kristo.